Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card, wow, Virgo, Nine of Cups. Oh my God, napakaganda. Very beautiful. So, Virgo, Nine of Cups is a happiness card. No, masaya to. Kasi, ano to, wish fulfillment. So, meron kayong, most likely, meron kayong mga wishes na magka-come to fruition. Meron kayong mga pangarap. No, meron kayong mga goals. Meron kayong mga um, dreams, no, that might come to fruition around this time. Kaya napakaganda, napakasaya. This is also a time for joy and happiness, a time for falling in love, no. Kaya maraming blessings ang po pwedeng dumating sa inyo sa ngayon. Magician, new beginning energy, si Magician. So, maganda rin ito kasi ano na siguro kayo ngayon, you are recognizing that the conditions around you are perfect na para isakatuparan ninyo yung mga bagay, no, na gusto ninyong gawin. Meron ditong mga meron kayong mga siguro goals, 'di ba, na matagal na ninyong gustong gawin pero 'di ba laging naaantala or inaantala ninyo because maybe nagpo-procrastinate kayo, nagda-doubt kayo, or nag-hesitate kayo sa sarili ninyo or sa plano ninyo whatsoever. So ngayon, no, handa ka nang mag-take action. So which is good. We have Four of Wands. Four of Wands, ano to eh? Celebratory energy ito. You know? So, there could be something dito na pwedeng isa-celebrate, diba? Po pwedeng merong kasalan, merong pa-birthday, maaaring merong accomplishment sang pamilya, no? At isa-celebrate ninyo yan sa ngayon. Pwedeng ganun din. There could be also something dito na maaaring pagtutulong-tulungan ng pamilya, no? Or magkakaibigan. There could be a project, no? Pwedeng merong project na sisimulan ninyong i-roll out ang plan ninyo sa ngayon at kayo'y magtutulungan. So, maganda kasi hindi lang ito, kumbaga may teamwork dito, no? Hindi lang ito kanya-kanya, hindi lang ito isa-isa, but you are going to be working hand in hand, no, with other people. So, we also have napipick up ko din dito for some of you, baka merong kunyari business, no? Baka you are going to start putting up a business na meron kayong kasosyo. Yung ganon. Hindi lang ito yung sa sarili mo lang, no? But maybe you are going to partner with other people. So, what else? So, we have snow. Ayan. So, kailangan ninyo na magpahinga. You know? This is a time na parang kailangan ninyo muna na mag-focus muna din sa sarili ninyo, sa inyong kalusugan. Kailangan ninyo na magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-rejuvenate. Kasi si Virgo, napaka-workaholic din ninyo eh. Napakasipag ninyo. Like, hindi kayo nawawala ng gagawin, diba? Hindi kayo nawawala ng idea. Kaya, pwedeng pagod na kayo, diba? Napagod na din kayo. Kaya kailangan na magpahinga din. Kasi, tao lang tayo, 'di ba? May kapaguran tayo. Kaya kailangan nating nagpapahinga din, kailangan na nagmumuni-muni din tayo para makapag-reset tayo, hindi ba? Hindi po pwedeng go ng go lang kasi talagang maaano ka diyan, madedrain ka, 'di ba? Kaya now is the time for you to do some rest and gamitin mo din yung time ng pagpapahinga para makapag-contemplate ka din, makapagmuni-muni ka, makapagnilay-nilay ka. At saka, it's best, no? It's best to review, 'di ba? Kung ano na yung mga nagawa natin, ano na mga nagawa ninyo in the past, 'di ba? At tingnan mo kung ano na mga naging resulta ng mga ginawa ninyo in the past, i-review ninyo yung mga events para na makapag-isip din kayo what are the things that you need to do
from here on pa, 'di ba? Ano pa yung mga kailangan ninyong gawin? Ano pa yung mga kulang? Ano pa yung kailangan ninyong i-adjust? Ano pa yung mga kailangan ninyong i-implement, yung mga gano'n. So, use that time as well, 'di ba? Para kayo ay makapagplano rin. And pupuwede rin 'no, ng iba sa inyo dito Virgo, baka you are living in a country 'no, in a place na na nag-i-snow 'no. Puwedeng winter time din sa inyo sa ngayon. So, we also have sage, wisdom, purification, harmony. Siguro talaga ano, gagawa din kayo ngayon ng pagpu-purify, 'di ba? Maaari 'no, na sa pagpapahinga ninyo, siguro you're also going to purify yourself, purify your energetic field, at pupuwedeng mag-aano kayo, pupuwedeng mag-smudging kayo, maybe you're going to burn sage, 'di ba? Para magamit ninyo na ma-purify ang living space mo at ang sarili mo mismo, yung physical body mo. Maaring mag-i-smudge ka, magpapauso ka ng sage, 'di ba? Pwede gano'n. Or other herbs, pwede rin naman din. So, nakakatulong din 'yan, 'di ba? No, na kapag pauso ka ng sarili mo and the living space. So, alam mo yun, gumagaan din ang pakiramdam natin, hindi ba? And maybe, yun lang lagi mong pinapractice, di ba? Maybe nagki-clearing ka talaga yung sarili mo at ng living space mo by burning, no? By burning sage and other herbs, mga palo santo siguro, mga ganyan, mga cedar, leaves, mga ganyan, ano. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Sweetgrass, napakabango din nito kapag yun din ang ginamit natin pag smudge. So, yun. And you will be feeling more of the harmony within yourself kapag tayo ay nakapag-cleanse, diba, ng ating paligid, pati na rin ng ating energy field. So, we also have moss agate, positivity, no? For sure, kapag nakapag-clearing ka, ang mararamdaman mo talaga, ang energy, 'di ba? Na nandiyan na, ang papalit na sa space mo is positive energy. Kasi 'di ba nga, yung pag-i-smudge na yan, pagpo-purify natin, wina-ward off natin lahat ng negativity sa paligid natin, hindi ba? Kaya nga, mas papasok ang positivity. Kapag winard off mo yung any kind of negative energy in your surroundings, so talagang ang papalit nito, positive energy. So, yun, there is going to be a shift in energy, 'di ba? Na nandiyan sa sarili mo, sa isip mo, sa damdamin mo, at sa paligid mo. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.